ang pag-separate ni Arthur sa tunay na dinadaluyan ng oras para iligtas si Princess Tessia Eralet. At mukhang hindi lang sakit ang sasapitin dito ni Arthur mga lads dahil talagang nilamon ng buong katawan niya ng napakalawak na apoy mailigtas lang si Tessia. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lads at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan matapos sabihin ni Professor Gloria ang buong patakaran ng MacDuel battle ay dito nyo na sinimulan ang pag-commence ng laban. Kaagad nagsimulang maghabulan sina Clear at Cleave na makikitang unlike Caspian Bladeheart na may matinding wind elemental affinity, itong si Clear ay isang fire user at kuwang-kuha niya talaga ang posture ng uncle niya. At ito namang si Cleave ay isa palang long range mage na gumagamit ng pana. Samantalang sina Curtis at Tessia ay naghahabulan na rin na makikitang nasa malaking advantage si Curtis sa mobility gamit ang kanyang band na si Grouder. Ngunit itong si Arthur ay kalmado lamang na napaisip na hindi naman siguro kayang talunin ni Curtis si Tessia, pero sigurado siyang may sapat na kakayahan si Curtis para pigilan si Tessia. Napatingin si Arthur na lumalapit na sa kanya si Lucas at kinuha na nito ang kanyang staff from Dimension Ring. At dito'y humahakbang na ngayon si Lucas dala ang 99% arrogance at 1% confidence. Kinuha na rin ni Arthur ang kanyang Dawn's Ballad at napaisip na akala niya na naging mapagkumaba na ang mukong na to since papasok na ito sa Cyrus Academy, ngunit hindi pala. Kaya humakbang na rin ang ating bida dala-dala ang umaapaw na wind attribute sa katawan. Napatanong si Lucas kung bakit sobrang tagal naman ng kalaban niya. Mukhang natatakot ata na masira ang reputasyon sa pagiging professor dahil matatalo na ito ngayong araw. Kaya napasulyap na lamang ang ating bida dahil pati pala ang professor nila ay curious talaga sa kanya kung paano siya lumaban. Dahil sino ba naman ang mag-aakalang tatalunin lang ng isang first year ang hindi lang isang professor kundi isa ring veteranong adventurer. Kaya napapikit mata na lamang si Arthur na sinabi sa sarili, gusto niyo talaga manood ng palabas ha? Biglang binomba ni Arthur ang kanyang matinding pressure na sobrang nagpagulat kay Lucas. Nang pangiti-ngiti kanina ay bigla na lamang napatulala. At si Professor Gloria ay napangiti na parang expected niya na ito sa isang batang tinalo ang isang professor. Samantalang si Clear at Cleave ay napatigil sa kanilang laban nang naramdaman ang umaapaw na pressure ni Arthur sa paligid. At si Curtis naman ay parang na-reminisce ang nangyari noon sa Hell's Day Auction House. Habang si Tessia ay napabuntong hininga na lamang dahil alam niya na kung ano talaga ang capability ni Arthur sa pakikipaglaban. Umapaw ang napakatinding wind elemental attribute sa buong katawan ni Arthur habang kalmadong nakatitig kay Lucas na parang ni katiting hindi siya nakaramdam ng takot sa laban na ito. Habang unti-unting humahakbang ngunit sa pag-apak ng unang hakbang ni Arthur ay bigla na lamang itong nagdash na gamit ang wind attribute ay parang demonyong lumipad ang ating bida sa sobrang bilis kaya tarantang-taranta si Lucas na parang hindi niya ito in-expect kagad kung kaya't nagmadali siyang mag-cast ng magic spell by saying manifest and burn. Obey my command and enclose those who stand before me. Kung saan isang napakabihirang magic spell kaagad ang ginawa ni Lucas na tinatawag niyang Inferno's Cage. Mabilis na nakalapit si Arthur at balak niyang hawakan kaagad si Lucas. Ngunit napansin niya na kumalat kaagad sa paligid ang apoy ni Lucas na gusto siyang lamunin ng mga ito. Kaya napawave ang ating bida at napansin niya na may apoy na namang umatake sa kabilang side. Kung kaya't binura muna ni Arthur ang unang apoy gamit ang hangin at gamit ang earth attribute, lumikha siya ng earth barrier upang salagin ang apoy sa kabila sa pamamagitan ng pagcommand gamit ang kanyang paa. Inapakan ni Arthur ang earth magic na ginawa niya upang makatalon sa kabilang side at sa pamamagitan ng pagtap sa ground gamit ang kanyang kamay, mabilis na kapag side flip ang ating bida upang mas lalong lumawak ang gap at para dumistansya muna. Nakabalik na si Arthur sa distance possession at napansin niyong may ginawa ng kakaibang magic spell si Lucas na makikitang nagmanifest ito ng mga maliliit na bola sa itaas at unti-unti itong kumokonekta sa bawat isa na parang atomic ball fire hanggang sa lumikha ito ng napakalawak na flame barrier. Napangisngis si Arthur dahil parang nasa loob lang siya ngayon sa domain expansion ni Lucas, habang si Lucas ay parang demonyong tumatawa na isinambit ng salitang fall, kung saan bumagsak towards Arthur ang napakaraming maliliit na bolang apoy na siya lang talaga ang target.
Mabilis na tumakbo si Arthur habang iniiwasan ng napakaraming bulang apoy na lumilipad papunta sa kanya. Kalmado lamang ang ating bida na hinihintay na sumunod sa kanya ang napakaraming bola upang sabay-sabay niya itong pasabugin sa pamamagitan ng earth barrier sa command ng kanyang paa at sabay unleash ng mga wind slashes para sanggahin ng mga fireball na nasa harapan niya. Napangiti lamang si Lucas at sobra siyang nasisihang makita na parang sumasayaw si Arthur sa tindi daw ng kapangyarihan niya, habang ang ating bida ay kalmado pa rin na seryosong iniiwasan bawat bola na umaatake towards sa kanya. Kaya napawikan na lamang itong si Selvi. Okay ka lang papa? Nasagot naman ni Arthur, ayos lang naman ako. At tinanong niya kung kumusta naman ang iba. Wika ni Selvi na ang mama niya ang nananalo sa laban against Curtis at si Claire naman ang nananalo against sa masungit na si Cleve. Kaya kaagad na pakopya si Arthur at gusto niyang sabihin kaagad ni Selvi kapag may kakaibang nangyayari. Tumakbo ng mabilis ang ating bida habang hinahabol ng atake ni Lucas at napansin ni Arthur na hindi lang gumagawa si Lucas ng flame barrier sa paligid nila kundi lumikha din ito ng sarili niyang barrier, kaya hindi makapaniwala si Arthur na mas lalong lumawak ang mana pool ni Lucas compare nung isa pa itong adventurer. Biglang gumawa si Arthur na mabilisang pagdash towards Lucas upang makalapit at makapag-create ng close combat fight. Ngunit napangiti lamang si Lucas na lumikha ng malawak na apoy sa harap niya, kaya walang magawa si Arthur kundi umatras muna. Napamura na lamang ang ating bida dahil kung wala ang fire or water attribute mana, wala siyang magagawa laban sa apoy na to at ang kanyang mana pool ay hindi makakapag-keep up sa ganito kalawak na kapangyarihan. Umatras muna si Arthur at gamit ang earth attribute, patuloy niya itong ginagamit pananggalang sa mga maliliit na bolang apoy habang gumagawa siya ng mga acrobatic moves. Napatawan na lamang si Lucas dahil masaya daw siyang hindi siya nakasali sa disciplinary committee dahil kung nagkataong sila ay magkasama sa iisang team ay talagang titigil siya sa pag-aaral dahil ayaw niyang makasama ang isang incompetent na mage. Habang si Arthur ay patuloy pa rin sa kanyang ginagamit ang earth and wind attribute upang makaiwas sa napakaraming apoy na humahabol sa kanya at talagang nag-iisip ng paraan kung paano niya ito masasabayan dahil hindi naman niya kayang mag-conjure ng wind spell na sobrang lawak para labanan ang mga apoy na to. Sinangga ni Arthur ang isang apoy na papunta sa kanya gamit ang wind attribute na nasa kanyang kamay. Ngunit sa lawak ng apoy, sumabog lang ito at tumalsik sa braso niya. Kaya dali-daling ginamit ni Arthur ang espada at kinuha ang kamay niya. Muling nagpakawala ng mga slashes si Arthur upang salagin ang mga apoy at gamit ang bato na pinatungan niya, ito ay kanyang sinipa na may kasamang hangin ngunit madali lang itong pinasabog ni Lucas. Napa-serious mode ang ating bida at sinabi sa sarili, Arthur, mag-isip ka, mag-focus ka sa apoy. Inisip ng maigi ni Arthur na ang wind magic ay simply pushing and pulling and manipulate the air in order to achieve the desired effects. Kung kaya't dito naisip ng ating bida na what if mamanipulahin niya ang mga air particles mismo. So ibig sabihin, kaya niyang alisin ang mismong bagay na nagpapanatili sa apoy para magliyab, which is ang oxygen. Umatake na naman si Lucas ng napakalakas na apoy at buti na lang naiwasan kaagad ni Arthur sa pamamagitan ng pag-slightly wave by pushing sa bato na kinontrol niya. Punong-puno na ng pawis si Arthur habang tinititigan si Lucas sa loob ng kanyang barrier at ito nga ay napatawan na napasabing ganyan mo ba tinalo ang professor na yon sa pamamagitan ng pagtakbo sabay unleash na naman ng matinding apoy towards Arthur. Lumikha ulit ng earth barrier si Arthur para labanan ang atake ni Lucas. Ngunit masyado itong malakas kaya tumalsik ang ating bida. Subalit ito na pala ang simula para simulan ng kanyang pinaplano. Ngunit napaisip rin siya kung kaya ba niyang manipulahin ng mga air particles ng mabilis para patayin ng apoy bago ito tumama sa balat niya. At higit pa ron kung makakahinga pa kaya siya. Kaya sinabi na lamang ni Arthur sa sarili na mukhang ito ata ang dahilan kung bakit siya pumasok sa paaralan, hindi ba? Samantalang habang nasa himpapawid si Professor Glory, naisip niya na ngayon lang niya napagtanto na mas magaling pala si Lucas kaysa sa naririnig niya. Nakita ni Professor Glory kung gaano katindi ang kapangyarihan ni Lucas, na sa murang edad lang nito, nakagawa na ito kaagad ng Infernus Cage, isa sa pinakamahirap na flame attribute, domain magic spell.
And yet, nagawa lang naman itong gamitin ni Lucas ng sobrang husay sa murang edad. At bukod pa ron, ang mana reserve ni Lucas ay halos kapantay lang ng isang Silver Core Mage. Kaya parang nalungkot itong si Professor Glory dahil sobrang laki na ng pinagbago ng mundo. At mukhang mga katulad nilang mga matatanda ay soon wala ng lugar sa mundong ito, especially sa batang katulad ni Arthur Lewin. Paliwanag ni Professor Glory na maraming lack of variation sa magic spell si Arthur as a dual elemental mage, ngunit nababawi naman ito sa mga maliksing paggalaw at mahigpit na kontrol. Wika niya na medyo curious siya sa batang nakatalo ng isang veteranong adventurer. Ngunit kahit nasabihin pa nating nagpabaya si Professor Guest, hindi may tatanggi ang naramdaman niyang pressure kanina. Kaya napatanong si Professor Glory sa sarili kung ano nga bang klaseng buhay ang pinagdaanan ng batang ito para magawa ang ganoong klaseng pressure sa murang edad. Pagkatapos, ipinakitang dahan-dahan nang tumayo itong si Arthur habang umaapaw ang matinding hangin sa katawan. Ngunit parang may ginawang kakaiba ang ating bida. Humigop ito ng napakaraming hangin, kung saan ipinakita na ang lahat ng umaapaw na hangin sa katawan ni Arthur ay unti-unting nag-fade away. At pinapanatili lang niya ang mana na ibinalot sa buong katawan niya. Kaya hindi napigilan ni Professor Glory na mapaisip kung ano ang ginagawa ng batang to. Pinipigilan ba niya ang sarili na huminga? Tumama sa batok ni Arthur ang isa sa mga fireball attacks, kaya napangisngis ang ating bida sa sobrang init at tinamaan din ang kanyang binti ng isa pang atake na nagpabend sa lower body niya. Ngunit patuloy pa rin si Arthur sa paglalakad. Kaya parang dumikit na ang dalawang kilay ni Professor Glory sa kakaisip kung ano ang ginagawa ngayon ni Arthur. Parang nasusunog na ata ang uniform nito. Ngunit dito niya na-realize na habang patuloy sa paglalakad ang ating bida, ang lahat ng apoy na tumatama kay Arthur ay pasimpleng nabubura kung kaya't nagiging untouchable ang ating bida sa loob ng domain magic spell ni Lucas. At dito na napansin ni Professor Glory na parang may kakaibang nangyayari dito. Kaya inutusan niya si Torch na bumaba ng kaunti upang makita niya ito ng mas malinaw. Na makikitang nakangiti na ang professor na napasabing isa ka talagang halimaw bata ka. Habang si Arthur ay patuloy lang sa paglalakad at ang lahat ng apoy na tumatama sa kanya ay nagiging totally useless at walang epekto. Paliwanag ni Professor Glory na hindi tulad ng wind magic, ang mismong pagmamanipula ng hangin ay nasa ibang usapan. Kailangan ito ng mas malalim na pangunawa, mas matinding konsentrasyon at mas komplikadong pag-chant. Dahil kung wala ang mga iyon, napaka-imposibleng makabuo ng mas maayos at mas tamang magic spell. Kaya ito rin ang dahilan kung bakit halos walang mage na kayang direktang sipsipin ang hangin mula sa lungs ng kanilang kalaban. Kailangan pa kasi ng napakahabang oras at pagko-concentrate para manipulahin ang mismong hangin sa loob ng isang gumagalaw at nabubuhay na target. Kaya naman, karamihan sa mga mage ay ginagamit na lang ang sarili nilang hangin sa katawan bilang resources o di kaya umaasa sa isang bakanting lokasyon para doon kunin ang hangin bilang sentro ng kanilang magic spell. Napaisip si Professor Glory na pinapanatili lang ni Arthur ang area of effect malapit sa katawan niya, pero kahit ganun, hindi ito simple para magawa ito sa gitna ng laban. Habang naglalakad ang ating bida sa gitna ng malaimpyernong apoy, sinabi ni Arthur na minamanipula niya ang thin layer na hangin sa paligid ng kanyang katawan para bumuo ng vacuum at madisperse ang apoy bago pa ito tatama sa kanya. Sa isipan niya, parang sobrang dali lang, ngunit in reality, baka mauubusan ng tibay ang uniforme niya bago niya patuluyang malapitan si Lucas. Pero kung malalagpasan niya lang ang barrier na yan, siguradong tapos na ang laban. Napangisngis si Lucas dahil hindi siya makapaniwalang papanong nabablock ang kanyang magic spell ng ganito kasimple wala naman siyang nakikitang wind magic na ginagamit dito. Subalit sinabi niya na hindi na yun importante dahil tatapusin niya na ito kaagad, kung saan kaagad tinawag ni Lucas ang kanyang Flame Guardian na makikitang sobrang laki na at mas makapangyarihan na ngayon ang Flame Guardian ni Lucas compare nung sa entrance exam nila sa Adventurers Guild Hall. Napangiti ang ating bida habang tinititigan ng Flame Guardian na paatake sa kanya dahil sa nakikita niya ngayon umabot na daw sa limitasyon si Lucas. Subalit bigla na lamang naramdaman ni Arthur ang isang napakabigat at napakalakas na surge ng mana kaya hindi mapigilan ng ating bida na mapatingin sa kabila. Biglang sinabi ni Sylvie, "Papa, nasa panganib si Mama." Kaya napawat nga dito si Arthur na napasabing papanong nangyari yon.
Biglang umikot sa likod ni Arthur ang Flame Guardian para umatake at buti na lang napansin niya kaagad ang kamao nito kaya nakapag-cover up ang ating bida, ngunit tumalsik pa rin siya kung kaya't umatras muna si Arthur upang makalika ng distansya. Ngunit dito niya napansin si Professor Glory na sobrang nagmamadaling lumipad sakay si Torch. Nakitang kita sa mukha nito ang grabing pag-aalala kaya napangisngis na napamura na lamang si Arthur. Muli na namang nagsagawa ng atake ang Flame Guardian habang si Arthur ay nakatingin pa rin sa kabila at napaisip kung ano ang gagawin niya. Kaya habang ina-unleash ng Flame Guardian ng matinding suntok, napaduko na lamang ang ating bida at suddenly biglang naging kulay asul ang buong paligid kung saan ginamit ng ating bida ang Dragon Wheel upang patigilin ng oras. Or in other words, isineparate ni Arthur ang sarili sa tunay na dinadaluyan ng oras. Napangisngis ang ating bida nang naramdaman ng matinding reaction sa kanyang katawan sa paggamit niya ng Beast Wheel. Kaya parang lasing si Arthur na ginawang tungkod ang Dawn's Ballad mapanatili lang ang sarili dahil kailangan niya makaalis kaagad sa loob ng Infernus Cage para makarating kay Tesha. Napasulyap ang ating bida sa gilid at napansin niya ang isang kakaibang bato na parang may butas papunta sa pinakailalim ng lupa. Pagkatapos maya-maya, ipinakitang tumatakbo na ngayon si Arthur sa labas ng Infernus Cage at mas nauna na siya kaysa kay Professor Glory. Kung kaya sinabi na lamang niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis dahil halos naubos niya na ang mana reserves, kakapilit matutunan ang nakakabwisit na vacuum barrier na yon. Narinig ni Arthur ang slow motion na tunog sa pinakawalang kapangyarihan at dito'y nakita niya si Curtis na pinakawalan ng kanyang Beast Wheel na siyang dahilan ng matinding mana spikes na naramdaman nila kanina. Nakita rin ni Arthur si Tesha sa kabila na parang matutumba kahit malapit nang tumama ang atake ni Curtis. Kaya napatanong ang ating bida kung bakit wala man lang kahit anong protective barrier sa paligid ni Tesha. Bigla na namang nag-react ang katawan ni Arthur dahil sa kapangyarihang ginamit niya. Ngunit sinabi pa rin niyang hindi yan ang importante sa ngayon. Kung kaya't nagmadaling tumakbo ang ating bida habang nakikitang nawawasak ang mga puno ng kahoy dahil sa lakas ng kapangyarihang pinakawalan ni Curtis na makikitang sobrang lapit na talaga ang ataking ito sa kinaroroonan ni Tesha. Kaya pinilit talaga ni Arthur ang sarili makalapit lang kay Tesha. Hinawakan ni Arthur ang balikat ni Tesha at dahan-dahan niya itong niyakap at napasabing wala na siyang sapat na mana para i-block ang ataking ito. Kaya siguradong hindi lang sakit ang sasapitin niya dito, sabay release ng kanyang Beast Wheel upang maibalik ang sarili sa tunay na daloy ng oras na makikitang nasa likod na ni Arthur ang napakalakas na kapangyarihan pagkatapos boom, nagkaroon ng malakas na pagsabog at nilamon ng apoy ang ating bida. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lads. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!